Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, Knock knock. Who's there? Your nightmare. o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa buhay, mayroong mga pagsubok na di natin inakalang darating. At sa bawat pagsubok, may nakalaan na kasagutan na di natin inaasahan. Tunghayan natin ang buhay ni Catherine na nagbibigay aral at inspirasyon, lalo na sa mga kabataang di pa lubos na mulat sa mundong kanyang ginagalawan. Dear Gina, bata pa lang ako, aktibo na akong nakikilahok sa mga aktibidad sa simbahan kasama ang aking mga pinsan at iba pang bata sa aming puho. Kinaugalian na naming pumunta tagalinggo sa murang edad ng aming pagkatuto. Kami ay umawit ng marangal na may saya sa aming mga puso para sambahin ang ating butihing Diyos. Ngunit kalaunay, Nakakaloka ka! Huwag mo namang idiin! Kaalam mo, ah? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay limpo ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Binubuo ito ng panlahat ng sangkap, ang panaguri at ang paksa na buo pa rin ang diwa. Miss Catherine, bakit late ka na naman ngayon? Palagi ka na lang late. Bakit mo ba? Pwede bang tumayo ka para sagutan ang katanungan? Ano ang pangungusap ayon sa iyo? Ang pangungusap ay magpapahayag ng isang kaisipan. Warning ka sa akin ha. Upang mas maintindihan pa ng mabuti kung ano nga ba ang pangungusap, magbibigay ako ng halimbawa. Ito ang halimbawa ng pangungusap. So, class, basahin ng sabay. Si Teacher Dayan ay Maganda. maganda. Ulitin. Si Teacher Dayan ay maganda. Ang boring ng klase niyo, ma'am! Yes, babe. True. Duh. Hoy, mabuti pa. Punta tayo sa gala. Ang boring-boring dito eh. Saan naman yan? Ay nako, bahala na si Batman. Basta ayoko dito. Tara.
na ba yung anak natin? Ewan ko dyan sa anak mo. Palagi na lang wala dito sa bahay. Pag ako hindi nagkasimpi, baka makitukin sa akin yan. Sumalmat ka dyan, Dong. Anong kalma? Sumusobra na kasi yan eh. Ay, ewan ko rin dyan sa anak mo. Oh, dumating na pala yung mabait mong anak. Kasinggera, bulakbol. At saan ka na naman natulog kagabi? Yung pagmumukha mo nakakainis. Ang kalat-kalat ng bahay, Catherine. Anong pinagagawa mo? Bakit hindi ka naglilinis? Pag naabutan ka ng tatay mo, lagot ka na naman. Oo nga, mamaya na. Ano nangyayari dito? Galing pa akong trabaho, nakakapagod. Tapos ganito pa madadatan ko? Catherine, kumilos ka! Magsalita ka! Pag tatahimik, magagalit. Tapos pag sasagot, magagalit. Ano ba talaga? At sumasagot ka na, sumusobra ka na talaga. Dahil sa pangyayaring iyon, lagi na lang nakakulong sa kwarto si Catherine na balisa ang isip. Gusto ko nang mamatay para matapos na. Wala na. Wala na akong halaga dito sa mundo. Pagkalipas ng 2 linggo, sa di inaasahan, napagdesisyonan ni Catherine na pumunta sa simbahan para mahimasmasan ang kanyang bigat na nararamdaman. Napagtanto niyang hindi na tama ang kanyang ginagawa at palaging may kulang kahit na ano pa ang kanyang maaaring gawin. Ama, patawarin mo po ako sa aking pagkakasala, sapagkat ako'y tao lang nakakagawa ng pagkakamali, nalabag sa iyong utos at kagustuhan. Inaalay ko ng buo ang aking sarili sa iyo, Ama. Ikaw na po ang bahala sa lahat. Gabayan niyo po ako sa lahat na maaari kong gawin. Gusto ko nang magbagong buhay. Pagod na po ako sa lahat at alam niyo po yan, Ama. Ang tanging nahihiling ko lang ay pagbabago at kaginhawaan na sana ay aking makamtan. Dili daw niya pwede itumaan sa laki nga tao. No, siya dili daw niya pwede ingon kay isugo siya ni Lord. So nagpasabot na siya kasi nga lang duha ni Lord nakabalo ato. And grabe ka wonderful. Ang lahat ay nagbabago. Mga negatibong pangyayari sa buhay ni Catherine ay napalitan ng saya at pagkakaunawaan sa kanyang pamilya. Naging hamon sa kanya ang lumaban sa buhay na may positibong pananaw sa hinaharap. Sa bawat hamon na kanyang naranasan ay daan pala sa kapayapaan. Good evening, Miss Catherine. Good evening, Ma'am Gina. Kumusta ang buhay mo ngayon, Miss Catherine? Oh, I'm doing fine. By the grace of God, nag-aaral po ako ngayon sa Wamsu, Sian. Ano ang maipapayo mo sa mga kabataang naranasan kung ano ang naranasan mo? You know, maraming kabataan ang nagsasabi na we should enjoy life to the fullest because we only live once. And yes, by the term enjoy, happiness, we find these things sa mga barkada, di ba? Barkada dito, barkada doon, ng mga alak, sigarilyo, tsaka party-party. And yes, we find pleasures in these things. But the question is this, does it really satisfy us? You know, upon chasing upon these things, I discovered that it never really gives me the satisfaction that I wanted.
But the worst part is this, I've become a rebellious child. And, since hindi naman ako nakakaramdam ng peace sa bahay namin, I try to find it sa barkada ko. But then, instead of satisfaction, instead of happiness, I really struggled. I struggled from depression. I struggled from pain. I struggled from everything. And I've come to a point in my life wherein sabi ko na, parang ano pa bang silbi ko dito sa mundo? Yung wala akong kwenta. I tried many times I tried to kill myself. And I feel so lost. I don't know where should I go, what to do with my life. And for the last, I want to take this opportunity to tell all of you sa lahat ng mga manonood, I want to tell you that gihigugma ka sa Ginoo bisan sa pananim ka makasasala. Thank you so much, Miss Catherine. Kaya nga magpatawad ng Panginoon ang tao pa kayo. So everyone deserve a second chance. So maraming salamat sa iyong binahaging kwento. Sana may natutunan kayo sa nakakamanghang kwento na binahagi ni Miss Catherine. Miss Catherine, maraming salamat po sa binahagi mong kwento. Ang buhay ng tao ay parang maska. Ang sayang nakikita nyo sa kanilang mga mukha ay may nakatagong bighati at loob. Ako, si Miss Gina, ang naglilingkod sa inyo ngayon at magpahanggang wakas. Nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hinding-hindi giliw ko hanggang sa libingan. Action! Kala mo Uy, Diyos ko na sa akin. Sa buhay, mayroong ayaw katawa. Dahil yun ang Uy, dali ano? Catherine! Kumilos ka! Kumilos! Salita ka! Ang buhay ng tao ay parang maska. Pagka-joke, ako,